puntong ito, makakapanayam natin si Senador Richard Gordon, ang bagong chairman ng Committee on Justice and Human Rights na dating pinamunuan ni Senadora Laila De Lima. Magandang umaga po, Senator. Alright, mga kapuso, babalikan po natin sa linya ng telepono si Senator Richard Gordon maya-maya lamang. Samantala, sa ibang balita, nasa Colombia si PNP Chief Bato de la Rosa para ibahagi ang kampanya ng gobyerno kontra droga sa nakalipas na 2 buwan. Ilalahad daw roon ni de la Rosa ang strategiya ng ating gobyerno. Pag-aaralan din naman daw niya ang ginagawa ng Colombia sa kanilang kampanya kontra illegal drug trade. Nauna nang nagpahayag ang Indonesia ng paghanga sa kampanya ng Duterte administration kontra droga at binabalak na rin daw itong ipatupad doon. At sa puntong ito, balikan po natin si Senador Richard Gordon, ang bagong chairman ng Committee on Justice and Human Rights na dating pinamunuan ni Senadora Laila De Lima. Magandang umaga po, Senator. Kara, good morning, Howie. Good morning sa lahat, all your listeners. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Sir, ano po ang mangyayari dito kay Edgar Matubato? Would you reconsider na yung pagbibigay ng protective custody sa kanya o pagre-rekomenda na maibalik siya sa witness? Wala pa naman siya sa protective custody. Apo. Wala naman kaming protective custody sa Senado. We will request the Department of Justice, the NBI, the police to put him in protective custody. Ang ginagawa ng Senado, kinukulong namin yung mga ayaw sumagot. Nangyayari yan. Pero wala kaming kapasidad. Wala pa ako nakita ang protective custody ng mga tao. Dinadaan sila sa Witness Protection Program. So you would recommend him na ibalik? Kasi galing na siya sa Witness Protection Program, sir, di ba? Lumabas siya. Ibig sabihin, walang may gusto sa kanyang ayaw niya at wala rin may gusto pumatay sa kanya. Ngayon, naglabas siya ngayon. Hindi kaya naman kaya nga naguguluhan kami kay Laila De Lima dahil ultimo si Senator Lacson, na kanyang co-chair doon sa meeting na yan, hindi niya sinabihan na meron siyang surprise witness. Okay. At napatunayan ni Senator Lacson, maraming inconsistencies. Kaya even calling him is a question that we have to answer with the committee. Ako sabi ko muna yung mga committee. Because naging spurious yung siya, naging experience. Para bang nilabas lamang siya because gustong magkaroon ng international scandal na kasama ngayon ng Pilipinas. Lalo na at napipinto na magkakaroon ng investigasyon sa lower house na akusahan si Laila De Lima, di umano, na siya ay kasama doon sa tumatanggap ng pera sa mga drug lords. So what will happen to the testimony of Matubato? Well, right now, it's in the record, so we will consider that at the proper time. Okay. So if we think that that is relevant, we will. But remember, the testimony, do you prefer me to speak in English or Tagalog or Taglish? Kahit ano po, sir, kung saan po kayo komportable. Tandaan natin na nakalagay doon sa resolution mismo na ginawa at yun ang aming timon ng pag-iimbestiga na ginawa mismo ng Senator De Lima. Ito ay investigation concerning the recent kamakailan na laganap, rampant extrajudicial killings and summary executions of suspected criminals to strengthen the mechanisms of accountability of law enforcers and to institute corrective legislative measures to ensure full respect for basic human rights, especially the right to life. So, tama yung sinabi ni Senator Coco nung humingi siya ng permission ay wala kaming karapatan yan because wala out of topic. Lahat nagulat. At dahil sa lahat nagulat, nagkagulo ngayon. Kaya makikita nyo yung composition ng committee. Hindi na ako ang gumawa ng composition. Normally, ako ang gagawa. Sabi ko, kayo na. Dahil ayokong tanggapin ito namimilit kayo. At tanggapin ko, I will not shirk from the responsibility, but I need your help. Tulungan nyo ako. Sino gusto nyo? Ang hiling-hiling ko lang, kako, isama nyo si De Lima, isama nyo si Cayetano sa member ng committee. Okay, Senator, si Howie po ito. Ipapatawag pa rin ba siya sa mga susunod na pagdinig ng Senado sa ilalim ninyo? I will have to consult the committee on that. At kakausapin ko sila and it will be a collegial decision. I cannot decide for the committee just like that. Okay, from what you heard, Senator Gordon, was there anything that was relevant at all? May mga punto bang inilahad itong testimonya ng Matubato na maaaring magamit in aid of legislation? Talaga nagsasabi siya ng totoo, pero napaka-weird 30 bullets by a man who claims he has killed 50 to 1,000 people. And by somebody who says he killed him in McDonald's. And ngayon, nagkakagulo pa sila ni Senator Lacson. Sinabi ni Senator Lacson sa loob ng opisina. Pinatayan. No? Maraming inconsistencies na yun nga, para bang yun nga,
ang tingin ng karamihan sa Senado, bakit naman ginawa na gano'n na biglang nagulat lahat? And even the way the committee handled the investigation, nakabalot ang ulo ng mga testigo, pero pag nagsalita sila, the police practically know who they are already. Sinasabi lang yung tatay ko, sa Antipolo, itong address namin, sinasabi lang gano'n. So, para ba it is parang more dramatic than empirical na talagang realidad yung sinasabi. So, that is why we have to take it with a grain of salt. Ito, unang karamihan, hearsay. Hearsay. I don't want to judge that. Let the committee judge that. Pero bilang lawyer, hindi ko maalis na gamitin ko yung pagka-abogado ko na nakikita ko yung mga sinasabi, mukhang hindi namang consistent at totoo. So, Okay. ang dapat natin hanapin dito tulad niya, kanina may pinatay na naman dyan sa may Diyos Dado Macapagal Boulevard. Araw-araw may pinapatay. At tignan natin ang pattern. If we are to be really cogent about it, nung in-expose ba ni President Duterte yung 5 police na general, dumami ba namatay? Okay. At yung mag-i-exposure siya, dumadami ba namatay? Ngayon, may report, sabi niya, may 1,000 na naman siyang i-reveal. Dadami ba mamamatay dyan? Kasi you'll have to think about it na baka yung mga may expose, pinapatay na mismo, yung mga tao pwede magturo sa kanila. O di kaya naman, nagpapatayan yung mga tao mismo. Hindi naman siguro papatayan pulis just for the sake of papatayan pulis, no? It is not logical. Papatayin nila yung pwede magtestigo laban sa kanila. Yun ang gagawin dyan. So, we have to find out all these things in an emotional and talagang deliberate way para malaman natin kung ano nangyayari. Because lives are at stake. At hindi biro yung 3,000 na namamatay. Alright. And with that, maraming salamat po sa inyong oras, mga kapuso, Senator Richard Gordon. Thank you, sir. Thank you, Karen Salamat po. Howie.